go. Hello guys. Tapos bigla tong ay hindi, pataas na to guys. So guys, ito yung pang third natin, last na Alpine. So how was it guys? Enjoy ba? So pwede na. So dahil inalis na yung picture na lang guys. Face recognition na lang yung labanan dito. Kasi tinanggal na nila yung pinaka-tag nila. Tag natin. Teacher, oh. Puting. Yay. Guys, akala namin meron lang merong na barbecue kasi amoy usok. Yung pala may nasusunog na. May ginagawa yun, no? Sa construction, may nasusunog. Pero yung amoy barbecue. Yun lang. Pero napatay na rin daw agad. Hello? Woo! Sino nalo? Nalo? Ay, may nanalo. Woo! Whoa! Choose. Just one. This one. Okay, one more. One more. Yay! Dalawa nanalo. Woo! Yay! Oh my God! Yes! Yeah! So, together! Yeah! Come on! Alright, let me show you like this! Yung Mondi, oh. Hey! 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 Hindi ito. Hindi. Wala na, yun lang. So ito naman guys. Uy! Nanalo ka na naman? O bye-bye na yan. O yung anak mo. 500 yung Woo! Balik mo yan, Larry. Sige pa daw, Mandy, para yan daw pasalubong mo. So guys, ang dami nila panalunan guys. So, sa lahat ng mga nanalo, ano masabi mo, Maiko? Sa lahat ng mga nanalo, siya yung galit. Kasi daw, bakit daw ang daming napanalunan? So yun guys, si Maiko, sabi ni Maiko, ang dami naman daw, sana isa lang.
guys, nandito na tayo sa Pop Mart. So dito yung bilihan ng mga parang, alam mo yung mga stuffed toys. Umuso to dati kahit ngayon pala, uso siya, Pop Mart. So yan, papabudol tayo dito guys. Pero di ba ako mahilig sa ganito? Kumain na? Hindi pa kami kumakain. May mga Pilipino dito na walang tiwala. Walang tiwala sa kanila. Chine-check. Hello. Hindi. Lahat yan, guys, chine-check nila. So, pag lalabas ka dyan, check kung binayaran mo. Yan. So, yun yung random checking. Kung may binili ka. That's it. Hi guys! So, Buksan mo! ayaw niya ng green. So, tingnan natin kung anong kulay yan. Green. Ayoko na Ikaw magbukas magbukas. Ikaw na magbukas. Ayoko magbukas, mga malasin ako. Pag green niya talaga, magagalit talaga ako. Bilis, spray! Ako magbubukas. Ano ka, Johnny? Buksan mo na! Yung nabili niya color green, ayaw niya doon ng green. Oh my God! Kupal ka! Ay shit! Oo, green din. Ano ba yan? Green din. Color green. Bili ka na lang ulit. Kakamping! 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 Ay, ayan, Uy. mo na. Di ba? Aligali! Kaluka, akin na lang yan. Joey! Ayaw niya to guys. Ayaw niya to, so kay Gami na to. Oh my God. Akin na, bigay mo na. Okay guys, so kakain na tayo ngayon. It's lunchtime or sa dito. 1:37 guys, tingin pa tayo kakain. Pero ito talaga pinaka-special dyan guys. Ito na talaga pinakabago. Malaki yung plate, pero napilanggot yun sa kanin. Ito yung pag-diet talaga guys. Ganito lang dapat talaga. Alam mo yung half ng half, half and half, half ng half, half rice. Tapos meron tayong chicken na medyo nag-diet. Tapos pork, rice, and pasta. And for every purchase ng meal, pero kang libreng beer. Ito, binili niyo to? No free. So, free rin to. Pag malaki daw yung plate, tapos maliit yung kanin. Ito. Orders complete. That's it guys. Hindi tinatagalan ko para wala na pumasok. Di ba? Ganun pala yun. Look like it's darker now. Yan, dark. Ano pa nga tayo, hindi na Ay, mga Pilipino dito guys, nakakatawa. Yung mga usapan nila, parang hindi pa nga natin nakukuha yung ganun, yung avail talaga guys. Avail na avail.
Ganun din naman kami. Very Pinoy, guys. Siyempre, gusto natin sulit yung mga na-avail natin. Nasusulit din natin. Pero ganun din naman sila, yung ibang lahi. Kaya hindi natin naiintindihan yung sinasabi. So we're going to, ano yun? Ano tayo? Golden Bridge, guys. So ito yung, I don't see the golden bridge. ito yung, ito yung bridge na They're going to kiss. may kamay na malaki. So yun yun, guys. So makikita na natin. Kaya lang may fog na. Buti na lang na picture na kami at na-edit na rin. Good dog, aesthetic ko. Ang aesthetic ah. Hinahag niyo yung mountain. Ito angas oh. Eh. Gantong-ganto sa pansipan eh. Only, hindi ah. Parang mas Hindi, ano tapos to. sobrang lamig. Only in Vietnam, guys. Tapos sobrang lamig. Pagbaba mo si Maiko, di alam kung Angas, tatambling oh. o ano. Ito yung information ng ano, rock. Picture, kuya. So So guys, wala na makita. Balay mo naman pababa. Wala na makita, Why is guys. it so foggy, mommy? Kasi it's so cold. Ito na other side. So guys, nandito tayo ngayon para to check kung ano yung, kamusta yung construction na pinapagawa natin. Kung okay ba ang ano. Grabe oh. Woo! Go Vietnam. Angas oh. As in ano, full, antag dyan eh, full swing. Grabe. Astig. Paddy, paddy. Grabe, China oil. Sana napapanood to ng ano, ng nating mga kababayan. Ooh, castle. Anong kasi? Grabe, ganda. Castle? Solid. Is that a castle or real Castle. Ano to, events place? Okay, events place ba yan? Ano yan? Ganda oh, gray and white. Dali, look! Sanang ganito lang ang gagawin natin. Ano? Hey! Sanang ganito lang ang pag-uwi. Yung lamig? Nice. Oo, tsaka yung walang ano. Huwag lang. Solid. Wala na yung kamay. Ayun pala siya. Asan? Stig. Asan? Ayun o. Meron ka naman makikita, pero... So maliit lang siya. What's over? Ano bang kwento niya? Here na? Anong ride? Ciao. Kami. Hey guys, ayun ako. Woo! Kaya wala nang view. Yun pala siya. Nice. Maganda yan, like drone. Bawal ata eh. Grabe naman yung Thailand. Ay, Thailand, Vietnam. Solid. Guys, so grabe. Grabe, alam mo yan guys, para akong kinikilabutan sa ganda ng lugar. Ay, nako, China oil. Eme. Mamay ito na, papunta na kami. Ito na yung Golden Bridge. Hindi pa. Pero ito yung Golden Bridge, ma. Ito yung ano, yung kamay. Ready to serve you. Wala kami kita. Wala kami kita. Nandiyan. Video ko. Kaya lang, wala ka na makita sa paligid. Kasi fog na. Oo. Ayun o. Oh, malamig, mahangin. Chachi. What? Let's go. Grabe. Alamin ma, parang Ganda ng oras natin, wala masyadong tao. Tapos karaniwan doon. May picture ka daw. I'll go. So siguro guys, kaya sobrang nakakilabot kasi para may scoring siya. So yan. Parang amazing. Amazing. Laki ng kamay. So yun nga guys, so nandito tayo sa Golden, ano to? Golden Bridge? Golden Bridge guys.
At nasa gitna tayo ng kamay. Wala ka na makita kasi nga puro fog na siya. Pero okay lang, konti yung tao. Pero yan. Ano ganyan guys, oh. Pero malamig dito guys. Kabagod siya. Kita mo yan? Siya kasama sa ano. So yun lang guys, umuulan. So tigil ang pasada. Waiting tayo guys na makapunta ulit sa cable car. Kasi close yung cable car. Nice, ganda. So umuulan guys. Lari. Parang sa'yo bumiyahe ng ano, no? Sa cable car. Expectation versus reality. Kirisaimasen. Ano yun, ate? Sulali ko ito na gusto mo. Chachi, where's your room? Hello guys! So meron tayong special edition dahil gusto natin i-enjoy ang napakagandang beachfront na hotel na ito. Actually guys, diba galing na nga ako dito sa may Danang noong February. Pero yung room ko, hindi, tama ba ako? Hindi, ang view niya, hindi siya beach. Pero yung hotel ay tapat mismo ng, ganda rin. Ganda rin yung hotel, katapat din siya ng beach. Pero kasi dito sa Danang, itong kahabaan ng Mikey Beach, tama ba ako? Mikey Beach, kung di ako nagkakamali. Itong beach na to, itong napakahabang Mikey Beach na to, meron siyang portion guys, kung pupunta ka dito, may portion dito na beachfront siya, pero para siyang Rojas Boulevard. So merong mga hotels, tapos may main street, tapos meron siyang area for restaurants, tapos meron siyang doon pa lang yung pinaka beachfront, doon yung pinaka yung walk, nagigets ba? Tapos meron din naman dito na part dito kung dito sa area namin na wala siyang mga establishments in front. So meaning to say, itong nakuha namin, kaya kita-kita nyo guys, yung dagat, as in tanaw mo, siguro from the hotel, siguro mga 100 steps lang, nandun ka na sa dagat. So pakita ko sa inyo guys. So yan, kita nyo ba? Ayun guys, so yun sa likod ko, sabi ko, sa baba, pagbaba mo, pedestrian, tapos tawid ka lang, wala siyang hotel, wala siyang restaurant. Kasi doon sa part na doon sa kabila, doon sa hotel ko dati, meron siyang mga restaurants pa. So dito wala. So clear siya. Wala mga buildings, wala obstruction. So meaning ko sa beachfront talaga siya. As in kita-kita mo talaga yung dagat, guys. So kaya meron tayong special feature dito sa ating beachfront kasi napakahirap mag-book dito ng ganitong room. So salamat Ate Alma for giving me this room at nakakuha tayo ng magandang spot, no. Unfortunately sila, hindi ganito yung view nila kasi nga wala nang available na ganitong view, no? So sayang. So next time na punta namin, alam na namin kung ano yung, at saka saang area kami, na beachfront, kukuha ng hotel. So anyway guys, so dahil special tong video na ito, nadagdag sa aking i-upload ng mga vlogs at I'm so happy na maabot na natin ang 1,000 subscribers guys. Alam niyo ba yun? Parang kailan lang, itong sa journey kong to. Alam niyo yun, ang funny guys kasi akala ko parang ang OA nung mga influencer na parang grabe ilang subscribers lang, like for example naka
100, 200, 300 subscribers, parang well-announced siya. Pero guys, alam niyo yun, as new vlogger na talagang sinishare ko na yung buhay ko dito, tapos lagi kong nasasabi dito kung ano yung mga daily routine ko, yung mga daily activities ko sa buhay. Parang it's like a journal na parang nasi-share ko sa inyo. Nagiging open na yung buhay ko, and happy ako, and iba yung feeling ko na yung fulfillment ko na nagawa ko to na mag-isa. And syempre, mag-isa ko itong ginagawa, the narration, the editing, and yung pag-shoot. Syempre, minsan nagpapatulong ako sa ibang mga tao, pero most likely parang 95% of the work talaga dito, ako lang talaga ang gumagawa. And yung sa paggawa ng video. Pero guys, alam niyo yun, sobrang laking part ng mga taong nanonood nito, kasi alam niyo, kahit sabihin ko nga na kahit isa lang ang manood nito, dalawa lang manood nito, tatlo lang manood nito, actually I don't care, pero yung feeling ko na nasi-share ko dito sa video, lahat ng mga ganap ko sa buhay, sobrang happy ko na. And ngayon na parang mararating na natin yung 1,000 subscribers, and yung mga naiwan dyan sa aking YouTube channel, sa mga nag-subscribe, maraming salamat po, and I hope na eto makakahita tayo ng 1,000, and I hope sa mga susunod ko mga vlog, mas exciting na yung mga i-feature ko sa vlogs ko. Hopefully, cross fingers, mag-feature tayo ulit ng bansa. So, ngayon nasa Vietnam tayo, and hopefully sa next na i-feature ko sa mga susunod na araw, lalo na pag 1,000 plus subscribers na tayo guys, mas bongga na yung i-feature ko. So anyway, meron muna akong isang treat sa inyo bilang mag 1,000 subscribers na tayo. Meron akong mga i-discuss sa inyo. So, particularly, dahil nandito tayo sa Vietnam, alam niyo guys, sobrang naging interesado ako sa naging culture ng Vietnam, no? So, maganda kasi pag kunyari nagbabiyahe ka, nangingibang bansa ka, pag-aaralan mo rin yung culture. Yun kasi pinakamaganda. Pag-aaralan mo, aalamin mo, mag-research ka. So, yun nga, dahil nakakailang beses na rin tayo sa Vietnam at nabibigyan tayo ng pagkakataon na makapunta dito. Syempre, nung FA pa ako guys, lumilipad kami, wala naman kaming overnight dito. Ay, meron ba kaming overnight? Pero hindi ko ata naabutan yung overnight dito ng Vietnam, kung meron man. Ako hindi ko naranasan, pero meron kaming quick turnaround. So meaning to say, pag quick turnaround, as in ikot ka lang, hindi naman. I mean, pagdating na aeroplano, maglilinis lang, tapos sakay ulit ng pasahero. So yun yung quick turnaround. So turnaround lang kami. So nakakalapag lang ako, pero hindi kami nakakalabas. Siguro airport lang, pero hindi kami nakakalabas. Pero ito, mas na-explore ko na yung bansang Vietnam, and nakakatuwa kasi aside from Bangkok na talagang na-discover na talaga natin, ito isa to sa mga bansang talagang nagbo-boom, and talagang nagme-make siya ng ng tatak sa mga turista. So yun nga, na-discover ko din na sobrang laki ng influensya ng bansang France dito sa Vietnam, kasi almost 100 years kung di ako nagkakamali na nag-dominate, tama ba yung term ko, nag-dominate, or sila yung nag-rule dito sa Vietnam. And sobrang laki ng influence talaga ng bansang France dito sa Vietnam. Kaya kung makikita mo dito, most of the structure here parang European style pa rin. Even yung hotel namin sa Hoi An, sobrang yung structure niya, kung ano yung itsura ng hotel doon, alam mo yun, parang ano siya, little Paris siya. Alam mo yun guys, and I'm so excited. Sana bigyan kami ng pagkakataon ni Lord na makapunta rin sa bansang France, and ma-discover ko rin yun, kasi parang sobrang related yung Vietnam at saka yung France, no? So hopefully, no, mabigyan tayo ng pagkakataon, makapunta tayo ng Paris. Why not guys, di ba? Who knows, makapunta tayo one of these days sa Paris, and ma-share ko rin sa inyo ang experience ko doon. So let's see, let's hope and pray na mangyari yan. Pero for now, i-discuss ko muna guys yung isa sa mga nag-influence sila, of course, ng bansang France sa Vietnam. Especially kasi meron akong dito ngayong bote ng wine. So samahan nyo ako, iinumin natin tong wine na to. Sobrang hili ko guys sa wine. Alam nyo guys, during pandemic times, kung hindi ko nakakalimutan, alam niyo, sobrang para ako makatulog at saka para umalma ako, parang siguro nakakalahating bote ako, to isang bote every day. I don't know kung ganun din kayo, pero ako, since hindi nakakalabas, sobrang alak ako ng alak. So sobrang gusto ko talaga ng red wine. So ito yung parang, parang happy drink ko, na parang alam mo yan, pag nakakainom ako ng alak, parang feeling ko sobrang tumatalino ako. Alam mo yun, ganun ba kayo guys? So syempre sa ganitong lugar, mas nakaka-enjoy uminom ng alak. Alam nyo guys, nung crew pa ako, story time lang guys, nung crew pa ako, yung may mga ganitong ambience sa amin sa Australia, sa Sydney, sa Hawaii, yung overlooking siguro ang pinaka may overlooking sa amin nung lumilipad pa ako sa PAL is yung Sydney. Meron ka talagang beachfront. Tapos napakasarap mag-wine. Alam mo yun, naalala ko tuloy, para feeling ko tuloy nasa crew pa din ako ngayon, para kung may layover lang sa Vietnam. Kasi ganito yung feel. Alam mo yun guys, syempre wala kami ginagawa during layover. So yeah, magmumuni-muni kami, tapos bili kami ng bote ng wine, tapos iinom, tapos matutulog, tapos after 2 days, flight na namin. So yung mga ganun. So ito, tatry natin ito guys. So sabi ko nga sa inyo, bilang malaki ang impluensya ng bansang France sa Vietnam, isa to sa mga influence nila. Diba? Food, tapos ito yung mga drinks, and also, i-compare natin tong red wine sa beer. Ito rin, sobrang nahiligan ko rin to guys. Alam niyo ba itong Tiger guys? Na-research ko lang. Itong Tiger hindi pala ito nag-originate sa Vietnam. Pero akala natin, nagaling to sa Vietnam kasi ito yung parang isa sa mga favorite drink ng mga Vietnamese. So,
Sa Singapore pala siya. Kasi parang sobrang light lang niya, chill lang siyang inumin. Tapos, alam mo yun, easy to drink na beer. Mahilig din sila actually ang Vietnam sa beer. Parang it goes talagang yung pagkain nila, it goes with the drink din talaga. So parang nasa Paris ka guys, parang ganun yung atake. So ito guys, tatry natin to, first time ko to. This is Dalat Beko. So ito yung, imagine guys, dito sa hotel na to, meron talagang wine dito at saka mura lang to. This is only 199,000. Tama, 199,000 Vietnamese dong. So, kung i-convert mo siya, kasi 100 is like 250 pesos. So, most likely, nasa less than 500 pesos lang tong boteng to, guys. Imagine, ang mura. For a hotel, Tapos, ang view mo pa ay, nakita nyo naman napaganda, no? Habang nanonood ka ng dumadaan na sasakyan dyan, naglalakad, kasi kung nag-wine-wine ka lang sa hotel, di ba, sa room. So, how I wish, dito yung mga kapatid ko, pero hindi naman ako sasamahan nun, kasi hindi naman sila mahilig. Hindi naman nila mga bet yung mga ganitong mga chill moment. So, minsan, ako, madalas talaga, ako lang talaga. Nag-enjoy ako guys, na parang ako lang mag-isa na nag-iinom and nagbumuni-muni, nag-iisip kung ano yung mga susunod kong gagawin. So, yan. So, tatryan natin to guys. So, actually ako, nung nasa pala ko, hindi ko na natanggal yung mga ganito, yung mga labels, kasi minsan tinitignan ng mga pasahero yung labels kung na-torn na siya or ano. So, wag nang, hindi sinasuggest na tanggalin yung mga yan, yung mga labels na yan. Pero basahin mo natin. This is Dalat Beko, Red Wine Classic, Wine of Dalat. Dalat siguro is a place, I don't know, or brand. The high quality wine with unique taste and character. So of course, dito yung ginawa sa Vietnam. This is a local wine to. So hindi ko masyado mabasa. So may mga Vietnamese term dito. Okay, so sabi dito, it's feature a deep red hue with an intense aroma. Ba't aromas talaga dito? Aroma and flavors of red fruits. The tannins are soft, easy to drink. So it's a light. So siguro parang siguro Merlot kasi man. Siguro mga Cab Sauv or siguro Merlot. Feeling ko Merlot. Kasi ang Cabernet Sauvignon, Cabernet tama ba? O ang Cab Sauv medyo mas matapang siya. So parang hindi masyado na nagagamit to, no. Pero pwede pa rin naman to. So hopefully hindi siya matagal na naka-stock dito sa sana bagong stock pa siya. So I guess bago siya guys, kasi nakita ko nag-squirt yung Ayan. Didinig nyo? Kasi pag kunyari luma na guys, parang ang niya na, parang yung sobrang nainitan na yung cork. So ito parang tumutunog pa. Kumbaga parang lumalaban pa. Hopefully okay siya. At hopefully mabuksan natin. Kasi okay pa siya. Okay. Thank God. Kasi minsan guys, pag kunyari sobrang tagal na ng wine na nakastock lang, tapos hindi maganda yung temperature ng wine. So ang tendency ay naluluma ng cork, especially kung nababasa ba, parang ganun. So parang hindi mo na siya mabubuksan. So pag ganun ang mangyari sa inyo, pwede pa rin yan guys, alak pa rin yan, i-push nyo na lang sa baba. Tapos hayaan nyo siyang ang tawag dito, yung maipon sa ilalim. Tapos saka nyo i-enjoy yung wine. Okay? So amoy na natin guys. Light nga lang siya guys. So, meron tayo dito ng wine glass. Imagine guys, talagang sobrang laking impluwensya ng French sa mga Vietnamese, no? Kasi meron talagang provision ng wine glass. So, natin muna. So, try nating swirl. So, light lang siya guys. Nakita niyo yung light. Okay, fruity. Smell fruity. Cranberry. No? Nasa siya, sweet side siya. Parang Tempranillo siguro to. Okay. Sarap guys. I like it. Hindi siya pwedeng Merlot, mas sweet siya sa Merlot eh. Mga Tempranillo siguro. So I like it guys. Sarap. Ilang percent to? This is 12% guys, by the way. Sarap, bibili ako nito. Sana makapagdala ako. Or sana meron sa Manila nito. Dalat Beko. Mura siya for hotel price kasi kung sa hotel, di ba, nagmamahal na siya. Cheers, guys. Habang guys, meron tayong pulutan na sinama ko sa vlog ko na about sa Kaulo. Okay, guys. Ngayon, kanina ang pagkain namin is Vietnamese food, of course. Pero minsan kasi nagbo-burgers kami dito. Ngayon, doon sa in-order namin sa Grab, kasi may Grab dito guys eh. Madali magpa-grab ng food dito. Merong binigay sa Kaulo na provision ng sauce. So, I'm not sure, doon sa kinainan namin,
baka may sauce doon on the side, hindi ko lang alam na ipo-pour siya. Kaya sabi ko doon, parang medyo dry or dry. Sabi ko parang na-dryan ako. So ngayon, tatry natin with the sauce. So ito yung sauce niya, guys. Okay. Yeah, ito yung sauce niya. Let's try the sauce. Sweet. Okay. Ang harap. Oyster. Ano to? Meron tong sesame ba to? Sesame seed. I think it's sesame seed. Tapos may parang oil. Oil ba to? Oyster. Okay. Parang may ano siya. May sariling concoction. Yeah. Tapos meron ditong sa kaulo. Meron dito sa kanila. Ito siya kalaki, guys. So, check nyo. Tapos meron siyang lemon. So, squeeze natin yung lemon. So, I guess para dyan yan. Sabi ko kasi kay ate, na ate parang gusto ko ng kaulo kasi parang hindi masyado na-justify yung pagkain ko ng kaulo. Tapos parang meron pa rin siya mga matitigas, pero dito nakapira-piraso na. Yung presentation doon sa kinainan namin, parang naka-ano siya, malaki siyang cropek. Ito meron din siya talagang parang cropek, pero naka-dice, naka-ano na siya, square cut. Siyempre, like can you expect, sobrang tigas na. Pero try natin, guys, with the sauce. Pwede natin lahat. So, ito yung pulta natin. Para inspired by French and Vietnamese. Okay, try natin to. Sarap masarap, guys. May tofu siya. Kinain ko dun parang walang tofu. Tofu, try natin tofu. Ang tofu talaga, guys, masarap talaga siya, no? Okay, so tofu, ano to, may parang egg. Parang may fish cake ba yun? Tofu. Meron siyang toge, gulay. Green ice ba to? May gulay. Cilantro. Parang may naamoy ako cilantro. Pero parang walang noodles, guys. Nasa ilalim. So mahirap siyang, ito na naman, di ko naman siya mahalo maigi. Kasi parang punong-puno siya. Pero parang puro siya gulay. Hala, puro gulay ba talaga to? Kunti lang yung ano. Ilalim. Dahil kasi siya, guys, hindi siya yung masabaw, hindi siya yung parang fa, di ba fa? So hindi siya parang fofu. Guys, ito siya, dry siya. Mas na-justify nga nung nilagyan ng sauce. So feeling ko, kaya ako na-dryan nung una, hindi ko nalagay yung sauce. So ito okay na siya. Yung noodles niya, ano ba to? Pang yakisoba? Anong noodles kaya to? Rice noodles kaya itong ginamit dito? Hindi ko alam, guys. Kasi sinabi lang sa akin nung sa barbershop na pinaggupitan ko na yung sa Hoi An, yun ang, ito yung specialty nila. Parang nakalasa ako ng cilantro. May cilantro nga. Biglang nag-burst. Tapos ano pa mayroon? Yeah, tofu, gulay, saka yun, yung sauce niya. Yeah, sarap siya. And toge. Dry siya na ano, hindi siya, para siyang yakisoba na maraming gulay. Tapos may mga, supposedly dapat crunch yun eh. Ako. Pero wala. Sarap. I like it. Mas guys, nang tayo ng wine. Alam mo yung gantong vacation, guys, yung kalma lang. Yung yung ganong beat, guys. Yung, hindi ka, kasi natsawa na ako dun sa bakasyon na parang everyday dapat may itinerary kayo, morning, hinahabol yung oras because you need to comply with the tour. Para 7 AM dapat everyday, tas breakfast. Ayoko yung ganong routine. So gusto ko yung may isang adventure lang or meron lang isang attraction, 1 to 2 attraction per day, tapos pahinga the next day, tapos attraction ulit, then ano yung ganon, yun yung gantong beat lang, guys, yung bakasyon. You may enjoy mo yung paligid, na-appreciate mo yung mga dumadaan na tao, yung routine, no? Pag-aralan mo yung bansa. Kasi siguro, guys, nung lumilipad ako, for the longest time, ang beat ko masyadong mabilis. Kasi parang naghahabol ako, kasi kailangan kong gawin lahat ng activities. Then the next day,
kailangan ko na lumipad, kailangan ko na bumalik sa Manila. Then pagdating ko na Manila, ang dami ko na naman gagawin. Kumbaga yung week ko ay sobrang bilis. But now, mas ngayon ko na-appreciate yung travel. Travel with family. Mas mabagal, mas nananamnam ko yung bawat moment. Mas na-appreciate ko kung gaano tayo ka-blessed, kung gaano tayo kamahal ni Lord sa lahat ng mga binibigay niya sa atin sa paligid. It was a different experience, guys, kasi nung nandoon ako sa kabila, na katapat niya yung mga establishment, mga restaurant, masyado siyang busy. Maraming lasing sa paligid. Alam mo yun, kung gusto mo ng ganun na paggabi, ang daming, yung alam mo yung bars talaga and inuman and ang daming mga naglalakad, siguro doon ka sa part na yun. Pero kung gusto mo talaga ng beachfront, kumbaga parang, ano to guys, parang station 1, 2, 3, parang gano'n siya. Pumunta ka sa mga bandang station 3. So I think this is the station 3, yung farthest, palayo. Doon na yung, makikita mo na yung shoreline. This is really nice spot. So, enjoy natin ulit ang ating kaulong. Amoy mo mamanis na. Joke lang. Kasi hindi ko na siya niref, guys. And syempre, may gulay to. Feeling ko, mabilis mamanis. Huwag lang talaga yung amoy niya. Pero since nalawayan ko na to, feeling ko, hindi ito abot bukas. Pero ang dami niya, guys. Pero ang healthy niya, kasi parang ang konti lang ng noodles, puro gulay. Puro gulay. Tapos, wine. Cheers, guys. I like the wine, guys. Cheers to road to 1,000 subscribers, guys. Again, hindi ko rin magagawa at hindi mangyayari yung 1,000 na subscribers na yun kung hindi dahil sa inyo. And ginagawa ko to kasi mas gusto kong ma-share sa inyo kung ano yung nagiging routine ko. Mas marami ako ma-inspire ng mga tao. I know na maraming naiintriga, maraming nagtatanong paano ko siya narating, paano ko nagawa, paano nangyayari. So I hope itong mga videos na ginawa ko, hindi lang siya sa particular na tao na to o sa mga tao na to, pero kung hanggang saan na mapupuntahan or ano pa yung magiging range or ano yung magiging saan aabot yung videos ko. And alam mo yun, nai-imagine ko na parang darating yung time na maraming ng tao na maraming matututunan sa mga ginawa kong videos. Marami akong may inspire, marami akong mamumove yung buhay, marami akong mabibigay ng mga advice sa mga ginagawa kong videos. I know my videos is not perfect. Hindi siya katulad ng iba or hindi siya minsan sobrang nakakatuwa or minsan nakakainis yung videos ko. But then again, I need to do this regularly para mas ma-practice ko siya, mas maging confident ako, mas hindi ako mahihiya na para pag kunyari nakita ko ng mga tao sa paligid habang nagvi-video ako, hindi magulo yung mata ko. Kasi yun yung naging dilemma ko, guys. Kasi yes, I'm a theater major, but medyo camera shy ako. Medyo particular ako sa itsura ko, kung anong magiging itsura ko. Kaya buti, parang medyo nakalimutan ko na yung stage na ganun. Kasi parang feeling ko kailangan maayos lagi yung itsura ko, plakado yung buhok ko, maayos yung damit ko. Ngayon wala na, guys, wala na akong pakialam. So I'm just narrating my stories to you, sharing my daily routine sa inyo. Kasi alam ko na darating ang time na kapupulutan ng aral lahat ng mga videos na ginagawa ko. Cheers, guys. Sarap ng wine, guys. May tama siya. 12%, guys, na wine. Tapos nakikita mo yung beach. Yeah. Perfect. Tapos sasabayan pa natin ng kaulo. Kaulo ba yun? Kaulo. Yeah. Pulutan. Kaulo.